Kausapin nyo natin, spokesperson ng PNP National Capital Region Police Office NCRPO. Noong nakaraan tungkol sa Pasko, abay baka meron tayong mas dapat pantutukan, lalo-talo na ho yung mga magpapaputok sa gitna ng lansangan. Ngayon pong panahon na mas marami magpapaputok, panahon ng bagong taon. Police Major Hazel Asilo, spokesperson ng NCRPO, PNP. Major Asilo, ma'am, good morning po muli sa inyo. Si Orly Tinidad po dito sa DCWB, ma'am. Magandang umaga po, Sir Orly, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Bago po yung mga maaaring mangyari sa bagong taon, kumusta ho ba ang report ng PNP NCRPO nito nakalipas na Pasko? Nadagdagan ho ba? Pumasok na ho ba yung mga report o mga karidagang mga ulat sa iba't ibang mga district, mga wounded, lalo-talo na yung mga kaso ng indiscriminate firing at biktima po ng ligaw na bala, Major? Meron po tayong nung natapos po ang ating pagbibilang, nasa 3 yung ating indiscriminate firing, pero lahat naman po 'yan ay arrested po yung ating mga suspects. Mhm. Itong mga nahuli sa indiscriminate firing, ilan na pulis po dito? Ilan pulis po dito? Isa po yung Isa. police, tapos 2 po yung civilian. Pasensya ka na, napapailing ako pag nababanggit ang pulis. Alam naman na binabantayan sila. Alam naman na nakatutok. Alam naman pag ang isang tao may kapitbahay na pulis, nakaharap ang cellphone, camera ng cellphone nila, kung anong gagawin niya sa Pasko't Bagong Taon, nagpaputok pa rin. Bagamat hindi na nga hindi na nga sinelyuhan ang mga baril ng mga pulis. Maaring ibabalik ba kung sakasakali? O hindi effective naman talaga 'yon, yung ganung pagsiselo ng mga baril? Wala na pong magiging pagseselyo ng baril dahil naniniwala naman po ang aming Chief PNP na sapat yung profesionalismo ng ating mga pulis para umiwas po at hindi Oo. mag-indiscriminate firing. Yun nga lang po, may mga pagkakataon na talagang meron pa rin talagang mga ilang sumasablay or hindi napipigilan yung Oh, kanilang kaya mga kaya sarili. ako natanong yan kasi baka isipin ng ating mga kababayan, nyo kasi sinelyuhan eh. Ayan tuloy nagpapaputok. Akala nila may lisensya na silang magsagawa ng walang habas sa pamamaril. Hindi ho yun ang pinaka-motive po ng NCRPO. Medyo ano po. Yes po, hindi naman po sapat na naka-tape yung baril para hindi po magpaputok. Isa po kasing tinitingnan diyan is, 'pag naka-tape po yung baril, yung pong response time nating mga pulis, yung mga reresponde is hindi po gano'n kabilis dahil ang iniisip agad namin ay yung Emergency. pagkakaselyo ng Oo. aming mga baril, opo. Alam naman natin anong purpose niyan. Yung pagkakataon na matter of seconds ay maaring may pagbabago na maaring mapigil kung alerto ang ating mga pulis sa paghawak ng kanilang mga baril o armas. Sa tama lang sana ang paggamit. Meron pa ho bang meron ho bang panibagong siguro sa bagong taon panibagong programa idaragdag ang pambansang pulisya sa NCRPO? Sa mga development na nangyari itong Pasko po. Wala naman po, patuloy naman po, isa din lamang naman po yung programa na ipapatupad natin, yung ating security plan na pinatupad nitong nagdaang Pasko is same lamang po hanggang sa bagong taon. Ang ating police visibility, syempre, pagpapaigting ng ating police presence, yung ating response time, at yung ating mabilis na pagtugon, syempre, dun sa ating mga pangangailangan ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila. Nung huli tayo nagkausap, Medyo Rasilo, meron kayong panawagan sa mga LGU na pwede kayong tawagan kung sakasakali meron silang programa na dapat sa common area lamang magsagawa ng pagpapaputok at kung hindi ay papaaresto o itatawag sa pulis. Meron na ho bang resulta ho ito sa mga lungsod at nag-iisang bayan sa Metro Manila? Yes po, meron naman na po tayong mga cities na naglabas po ng listahan ng kanilang mga firecracker zones, at dito sana magpaputok itong ating mga kababayan. Dito nila dalhin yung kanilang mga nabiling legal na paputok at doon nila paputokin, or yung mga pailaw nila para po mas safe po ang lahat, yung ating mga kababayan. Tsaka siyempre maiwasan natin yung katulad nung nakita natin na nasa viral video, although Mm. hindi po nasaktan yung wala naman pong injured yung nagpaputok sa gitna po ng kalsada, is para Mm. maiwasan pa rin naman po dahil hindi laging
hindi laging walang madidisgrasya or walang mapipinsala. Yung nangyari nga pala sa Taguig, medyo tutukan ko lang ng konti, Major Rosilio, para po sa kaalaman natin mga kababayan. Pinuntahan siya ng mga opisyal ng Taguig City LGU at tinikitan, meron yatang panuntunan, titikitan ka, then kailangan mo magmulta o mag-community service dahil sa paglabag na yon. Pero yung mga kasong kriminal na pwedeng idulog ng pulis, ando doon pa rin ba? O sapat na yung aksyon na yon ng LGU? Sa ngayon po pagka po mga ganyan ang pinapatupad natin dun sa mga mahuhuli na nagpapaputok is yun pong local ordinance lamang Yan, naman local po ito. ordinance. Yun po, local ordinance po. Bukod na lang kung merong buhay o may taong naapektuhan. Tulad nga binabanggit ninyo, hindi naman natin nakita kung ano nangyari sa motorcycle rider. Pero kung sakasakali yun nasugatan, dinala sa ospital, huwag naman sana nauwi sa kamatayan, malaking pananagutan na nagpaputok. Ibang usapan na ho yun. Tama po, iba po yun. Siyempre may kakaharapin pa rin po silang Kaso, kaso. Kumbaga yes po, pwede po kung halimbawa nagtamo ng injuries ito, pwede silang kasuhan ng serious physical injuries kung ano man po. Pero yun pong sa Taguig naman po, based po sa ating CCTV na mga na-backtrack po natin, nakaalis naman po, walang sugat na natamo yung ating motorcycle rider. Although hindi po natin siya natitrace, baka po nakidaan lamang siya doon. Pero wala po tayong reported kasi trinace po natin yung mga kalapit na mga ospital kung meron po bang nagpunta para magpagamot na dahil nga po dun sa tinamong sugat dun sa pagpapaputok dun sa gitna ng kalsada. Pero wala naman po. Nung nagkausap tayo nung Webes o nung Biyernes ba yun yata, Medyo Rosilo, binanggit niya na isa rin siguro sa dapat na paggising dito ay may mga nagbebenta ng mga pinagbabawal na uri ng papatok sa ibang mga lugar sa Metro Manila. Kaya kinakailangan talagang panawagan sa LGU na magkaroon ng iisang lugar lang. Kumusta kung tugon dito ng mga LGU na meron ng isang lugar na bentahan at yung mga maaari magbenta kung saan-saan ay maaari may paglabag at pwede nang hulihin. Medyo Rosilo. Sa ngayon po, yung isang lugar na pwede nilang pagbentahan, wala pa po kaming nakukuhang listahan kung saan yung mga designated nilang mga lugar kung saan pwede silang magbenta. Siguro po sa aming pagtataya, malamang ilalagay nila yan sa kalapit din lamang or halos katabi din lamang ng kanilang mga firecracker designated Sana zones. ganun, hindi yung magbebenta ka tabi ng isang residential area na maraming mga bahay na madaling masunog pag matinding init at wag naman sana magtapon ng sigarilyo at maging sanay na sunog. Yun din na minsan ang dapat na iniiwasan po, kaya meron dapat kung merong common firecracker zone, pati pagbebenta dapat isang lugar lang. Yes po, tama po yan kasi yung perwisyo na pwedeng idulot nung halimbawa man tama sa residential areas po. Tapos sa kasamaang palad hindi ganoon hindi ganoon ka-ready Safe, itong kaligtas nagbebenta. bentahan. Opo, kasi wala siyang permit, hindi siya na-check, wala siya ng mga sapat na mga kagamitan para maapula kung sakali man yung apoy, yung dulot ng pagsabog dun sa kanyang lugar. So, yung perwisyo po talaga lalo't residential areas po lagi ang napapaglagyan niya ng mga nagbebenta na yan. Kaya ingat lang ho dahil yung ating mga polis sa NCRPO may bilin yata na mag-ikot, bantayan yung mga lugar, lalo na yung mga magagamit ng paputok. Baka maputok sa lugar na hagisan sila yung mobile ng pulis. Sana hindi madisgrasya, Major. Mas malaki pong perwisyo ang pwedeng idulot sa kanila niyan kung yung pulis mismo ang Kaya nga, mapeperwisyo nila. anyway, ingat po. Siya nga pala, wala naman tayo natatanggap ng mga anumang uri ng banta sa seguridad. Yan man ay bantang tukol sa terorismo, kung ano pa man, ano po. Sa ngayon po wala naman po, wala po tayong namo-monitor na banta or threat dito sa atin sa Metro Manila, pero ganun pa man patuloy po yung ating pagmo-monitor, katulong po ang ating iba't ibang ahensya para po siguraduhin na magiging ligtas at payapa yung ating pagsalubong sa bagong taon. Mataas daw ba bilang ng mga mga mandurukot? Magnanakaw ngayong Desyembre hanggang ngayong araw na ito, Major? Nare-report ko sa inyo. Hindi po. Sa katunayan po, mas mababa po yung ating na-monitor na mga reports kumpara po last year. Mas bumaba po yung ating theft at robbery incidents po ngayong taon. Pero mas marami ang biktima ng scam.
Yun po yung scam po kasi kabi-kabila po yung Lalo na ating mga mga scam. internet scam, yung mga sa social media mas marami nabibiktima kaysa mga mandurukot o pag nakawan Opo, ngayong Pasko. yes, mas marami po sa ngayon Nako. kumpara sa nakaraan kasi parang mas double time yung mga online scammers natin dahil gusto nila na, alam kasi nila na by next year, yung mga tao ay talagang ingat na sa kanilang mga ginagawang pag-click na mga links at siyempre dun sa mga pag-follow ng kung ano-anong mga transaksyon nila. Yan ang magandang i-follow up ngayong linggong ito. Incident ng online scam mas mataas kaysa sa biktima ng nadudukot sa nananakawan. Totoo naman kasi mas marami ako naririnig na naghumingi ng tulong dahil nabawasan, nakunan, pati yung kanilang mga e-wallet nawala kung ano pa man. Mas marami ako natatanggap ng ganung balita ngayon na Major, no? Yes po, kaya lang po ang ano dun, napo-post lamang po natin sa social media pero hindi po sila talagang rektang nagrereklamo sa ating Yung nga. anti-cybercrime. Oo. Kaya po yung, kung sana, mas nasusog po natin or natutulungan natin sila para kung saka-sakali hindi man po agad-agad mahabol pero mai-report po natin at makasuhan po natin para po hindi na po magawa dun sa iba pa pong mga ano natin, sa iba pang kababayan natin. Maganda yung paalala po ninyo, Major, sa ating mga, lalo na sa pagsapit ng bagong taon, yung ang daming mga, yung magdi-deliver. May gantong re-request, ganito, i-deliver, mga delivery na mabibigta, mga kakausapin ka, magbayad ka na lang. Ingatan din po yung mga ganun, ginagamit kasi mga lehitimong mga food company. Tama po, pati po yun sa mga deliveries po ng mga parcels or mga Yan, couriers na kaya po dapat ingatan natin kung halimbawa man para maiwasan tayo maging biktima. Ang sinasabi po nila is yung waybill kapag i-discard nyo po is talaga pong pupunitin nyo or Yun, tama. yung pinaka-barcode is talagang i-cover nyo or sisirain nyo para hindi po magamit ulit or hindi na mascan para kayo rin po ang mabibiktima. Alright, Major Asilo, maraming salamat na yan. Tatandaan namin yan. Ngayong Yuletide season, ngayong holiday 2025, mas maraming nadali ng online scam kaysa nadali ng mga mandurukot. Thank you po. Tama po, yes po. Major Asilo, maraming salamat po sa inyo. Sa ulitin po. Maraming salamat po at magandang umaga. Major Asilo po, mga kapuso nyo pong napakinggan ng spokesperson ng PNP National Capital Region Police Office. Hilingan, walang pinoprotektahan.